So mga tol, matapos pong magbunyi si Ryan Garcia sa pagkapanalo niya, isang linggo na mahigit ang nagdaan dito kay Devin Haney, kung saan 3 beses niya itong pinabagsak at binugbog at makuha ang panalo via majority decision. May ipinupukol ngayon kay Ryan Garcia kung bakit ito nanalo kay Devin Haney. Sinabi sa report mga tol na nagpositibo umano si Ryan Garcia sa ipinagbabawal na gamot. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses pala nagpositibo si Garcia bago ang laban at pagkatapos ng laban. Kaya marami tuloy ngayon ang bumaliktad, kaya daw pala malakas itong si Garcia dahil nakatake pala ito ng ipinagbabawal na gamot. Pero mariin namang tinanggi ni Ryan Garcia na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Agad nga po siyang nagpost sa kanyang social media account at sinabing fake daw ang lumalabas na balita. Pinakita rin ni Ryan Garcia mga tol ang food supplement na tinitake niya at sinabing yan daw ang tinitake niya at hindi daw peds. Gumagawa lang umano ang issue ng iba upang pabagsakin siya, lalo na't yung panalo niya kay Devin Haney, yun daw ang pinakamalaking panalo niya sa professional boxing career niya. You are so beautiful to me. Thank you for helping me beat Devin Haney, Ashwagandha route. Thank you for giving me the left foot power. No rematch. No rematch. And no Diddy. Let's go! Agad namang nag-react si Devin Haney mga tol sa pagpositibo ni Ryan Garcia. Sinabing mula pa daw nung umpisa, alam na daw nilang tumitake itong si Ryan Garcia ng peds. De-respect nga daw sa mga fans ang ginagawa ni Garcia mga tol, lalong-lalo na sa sports ng boxing. Napaka-dirty daw ng galawan ni Garcia. Habang siya, malinis daw siyang lumalaban. Kaya alam na daw ngayon ng mga tao mga tol kung bakit nanalo itong si Garcia. Sa kabilang banda naman mga tol, 3 araw na nga lang po, magaganap na ang laban ni Canelo Alvarez versus Jaime Munguia. Naganap nga po kanina ang kanilang press conference, pero nagkainitan nga po itong promoter ni Jaime Munguia na si Oscar De La Hoya at Canelo Alvarez. Binanatan po kasi ni Oscar De La Hoya itong si Canelo at sinabing dahil daw sa kanya, kaya daw naging superstar itong si Canelo Alvarez. Wala nga daw utang na loob itong si Canelo mga tol. Pagkatapos daw kasing sumikat ni Canelo, umalis na daw ito sa promotion niya at nagsulo na. Pinaalala pa ni De La Hoya mga tol na nagpositibo itong si Canelo Alvarez sa ipinagbabawal na gamot, kaya uminit ang ulo ni Canelo at balak nang sapakin si De La Hoya. Buti na lang, hinarangan agad si Canelo. Buwelta naman ni Canelo Alvarez, nagsisisi daw siya na naging promoter niya si De La Hoya. Wala naman daw kasi itong nagawang mabuti sa kanya at puro katangahan lang daw ang pinaggagawa. Banat naman ni De La Hoya, ina-knockout daw siya ni Jaime Munguia sa darating na linggo. Magugulat daw ang mundo na ma-upset daw itong si Canelo Alvarez. Sa ibang banda naman mga tol, controversial nga po ang nangyaring laban sa Mandawi City, Cebu kahapon sa naganap na main event sa pagitan ng 2 Pinoy na si Lawrence Dumamag versus Ramil Mercado Jr. Pinaglabanan nga po nila dyan ang WBO Oriental Flyweight title. Tinalo nga po ni Lawrence Dumamag itong si Ramil Mercado Jr. sa pamamagitan ng first round knockout. Pero makikita mga tol na tapos na dapat ang round 1. Pero hindi po tumunog ang bell. Sa halip, tuloy-tuloy po ang kanilang suntukan. Halos sumobra nga po ng 1 minuto ang laban nila. Kumbaga mga tol, naging 4 minutes po ang kanilang naging laban. Kaya yan po ngayon ang kumakalat sa boxing community. So ano kaya ang masasabi dito ng Gab? So maaaring hindi po nila napansin ang oras mga tol. Marami naman na mga fans ang nagsasabi na dapat daw nakarecover itong si Mercado. Dahil sa unang bagsak niya, nakatayo pa siya. Dapat doon pa lang mga tol, tapos na ang round 1. Pero yun nga mga tol, nagtuloy-tuloy pa rin ang laban hanggang umabot pa ng 1 minuto.